Nagsisimula ang kwento sa pagdating ng ilang karwaheng huminto at mga sundalong naghahanda para sa isang labanan. Isang hukbo ng mga nilalang nakahawig ng mga goblin, gamit ang mga improvised na sandata, ang sumugod papunta sa mga karwahe upang pagnakawan ang mga ito. Gayunpaman, ang mga mersenaryo ay nanindigan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga halimaw. Sumugod ang dalawang grupo laban sa isa't isa, at ang tanging naiwan ay isang dagat ng dugo mula sa lahat ng nilalang na nasangkot sa labanan. Isang lalaking maharlika na may balbas ang nanunood ng labanan habang nagyoyosi, nagrereklamo dahil ang mga atake ay nangyayari araw-araw. Habang nadidistract ang matabang lalaki, hindi niya napansin na may mga nilalang na nagtitipon sa likuran niya upang umatake. Nang napagtanto niya ito, hindi na siya makagalaw. Ngunit para sa kanyang kaligtasan, isang taong may mahabang buhok ang sumugod upang kontrahin ang mga nilalang. Sinubukan ng isang goblin na tamaan ng lalaking may mahabang buhok, ngunit agad itong nahati sa gitna ng hindi man lang nakita. Sa isang kamay may hawak na espada at sa kabilang kamay ay kalasag, ipinagtanggol ng lalaki ang kanyang sarili laban sa isa pang halimaw. Ginamit niya ang kalasag upang kontrahin ang atake at natama ng ulo ng goblin, tinatapon ito ng malayo. Ngunit sa kabila nito, may isa pang galit na goblin na sumugod papunta sa ating bida, balak siyang patayin upang ipaghiganti ang mga kasamahan nito. Inis na binitiwan ng lalaki ang kanyang kalasag at ginamit ang kanyang mga kamay. Agad niyang dinakma ang ulo ng kawawang goblin sa isang kamay, habang hawak ang braso nito sa kabilang kamay, gamit ang kanyang lakas upang hatiin ang nilalang. Sa isang napaka-brutal na paraan, hinati ng lalaki ang halimaw sa gitna, habang ang maharlikang nanunood ay tulala sa nakita. Hindi makapaniwala ang maharlika na nagawang hatiin ng lalaki ang goblin gamit lamang ang kanyang mga kamay. Habang nababalot ng dugo ang mukha ng lalaki, patuloy niyang tinititigan ang katawan ng halimaw. Tinanong siya ng maharlika kung sino siya, ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, ipinapakita na ang ating bida ay nagtatrabaho sa harap ng isang computer. Ipinaliwanag ng ating bida na mula pa noong bata siya, mahilig na siya sa mga laro at hindi ito isang kasalanan. Ipinakilala ng ating bida ang sarili niya bilang isang matangkad na lalaki na may mahabang buhok at nakasuot ng makalumang damit. Ngunit sinabi niyang ang tunay niyang pangalan ay iba, habang inaalala niya ang kanyang buhay sa dating mundo, bago pa man niya mabanggit ang tunay niyang pangalan, naputol ang eksena at ipinakita siyang sumusulat gamit ang isang balahibo sa isang libro. Makikita ang bata sa loob ng isang karwahe habang sumisinag ang araw sa kanyang mukha. Patuloy siyang nagsusulat sa kanyang notebook nang dumating ang isang kalbong lalaking may balbas at sinabi sa kanya na oras na upang magpalit ng shift. Isinara ni Dee ang kanyang notebook at nagtanong kung may nangyari. Sinagot siya ng lalaki na wala dahil napakatahimik at ni isang goblin ay hindi nagpakita. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa panahon at kung bakit hindi na lumalabas ang mga nilalang. Habang naghahanda si Dee, biglang napadaan ang karwaheng hinihila ng kabayo sa isang bato, dahilan upang matapan ng kalbong lalaki ang iniinom niya. Tinapos ni Dee ang kanyang paghahanda at binati ang kanyang kaibigan ng magandang pahinga. Paglabas ni Dee ng karwahe, sinalubong siya ng ilang tao na bumati ng magandang umaga. Nakita na ang mga karwahe mula kanina ay patungo sa isang malaking syudad. Ipinaliwanag ni Dee na 2 taon na ang nakalipas mula nang sinimulan niya ang tutorial ng larong ito. Sinabi niyang ang simula ng larong ito ay tinatawag na Bastion of Humanity at ang lugar ay kilala bilang The Labyrinth City. Habang tinitingnan ng malaking kastilyo at mga istruktura, sinabi ni Dee na ang syudad na ito ay nasa ibang antas kumpara sa nakikita niya noon sa kanyang computer screen. Dagdag pa ni Dee, ito ang nag-iisang ligtas na daan patungo sa underground labyrinth. Sinabi ni Dee na walang ibang daan na makaiiwas sa mga halimaw na naglalabasan sa labyrinth, kung saan maraming kayamanan ang nakabaon sa loob. At sa pinakailalim ng labyrinth, may isang bagay na tinatawag na Stone of Wish, na kayang magbigay ng isang hiling. Naisip ni Dee na ito na marahil ang tanging paraan upang makabalik siya sa kanyang sariling mundo at upang matiyak kung talagang totoo ang bato ng kahilingan. Bigla siyang tinawag ng isang taong hindi niya kilala, ngunit alam ang kanyang pangalan. Ang taong ito ay ang parehong maharlika mula sa nakaraang pagkakataon. Nang batiin ni Dee ang maharlika, sinabi nitong hindi kailangan maging formal si Dee habang lumapit si Dee, napansin na mas matangkad siya kaysa sa maharlika. Sinabi ni Balma, ang maharlika, na sila ay mga kasama kaya't hindi kailangan ng formalidad. Inisip ng ating bida na may gusto ang maharlika,
At nagulat ito sa bilis ng pag-unawa ni Dee. Sinabi ni Bulma na ito ang dahilan kung bakit gusto niya si Dee sa napakagandang paraan. Sinabi ni Bulma na mayroon siyang alok at tinanong kung handa ba si Dee na sumali sa kanyang negosyo bilang personal na mersenaryo. Nagtaka si Dee dahil sa tingin niya, hindi niya pa nakita ang ganitong kaganapan sa laro. Ipinaliwanag ni Bulma na, sa kabila ng maraming superhuman na umiikot sa lungsod ng labyrinth, sigurado siyang magiging kasing lakas ni Dee ang mga ito balang araw. Tinanong ni Dee kung sinusubukan ba siyang kunin ng Maharlika bago pa yun mangyari, at kinumpirma ito ni Bulma. Inulit ni Bulma na magiging kapaki-pakinabang ito para kay Dee, at muling tinanong kung tatanggapin niya ang alok. Ngunit sa di inaasahan, tumanggi si Dee. Kinuha ni Bulma ang isang bagay mula sa kanyang jacket, isang supot ng mga barya. Sinabi niyang alam niyang tatanggi si Dee. Inilabas ni Bulma ang isang supot ng barya, na nagsasabing ito ang bayad para sa kanyang serbisyo, 15 shillings. Nagtaka si Dee dahil alam niyang ang kanyang komisyon ay 10 shillings lamang, at inisip niyang mas mababa pa ang matatanggap niya dahil sumali siya ng kalagitnaan na. Ipinaliwanag ni Bulma na ang dagdag na bayad ay isang investment at gusto niyang tiyakin ang magandang relasyon nila ni Dee na isang magaling na mandirigma. Napangiti si Dee sa narinig. Bilang pagtatapos ng negosasyon, hiniling ni Bulma na huwag siyang baliwalain ni Dee sa hinaharap. Tumango si Dee at sinabing ayos lang yun. Inabot ni Dee ang kamay upang magpaalam at makipagkamay kay Bulma, na sinagot naman ng Maharlika. Napagtanto ni Dee na tila mabuting tao ang Maharlika, at nagtapos ang kanilang usapan sa isang pakikipagkamay. Pagkalipas ng ilang oras, habang papalubog na ang araw, maraming tao ang naglalakad sa mga kalye ng Labyrinth City. Isa si Dee sa kanila, at mukhang naguguluhan, malalim na nag-iisip. Inalala niya ang alok na ginawa ng Maharlika at inisip niyang wala siyang nakitang ganitong kaganapan sa laro noon. Napag-isip-isip ni Dee na ang mga pangyayari sa laro ay maaaring magbago depende sa kanyang mga aksyon. Bagamat napakaakit ng alok, alam niyang may dapat na siyang gawin mula nang dumating siya rito, dahil ito ay nakatakda na. Nagpatuloy si Dee sa paglakad sa iba't ibang kalye, eskinita, at mga suburb ng lungsod. Napadaan siya sa mga mahihirap na lugar at sa wakas ay nakarating sa isang lugar na may tanda. Tiningnan niya ang gusali at kumpiyansang sinabi niyang ito na ang tamang lugar. Pagkatapos ay pumasok siya sa pinto. Sa loob, nakita niyang ito ay isang bar na puno ng mga tao. Marami ang nag-uusap at umiinom. Ang ilang mersenaryo ay nagkukwento ng kanilang mga misyon habang nagtatawanan at nagdiriwang, habang ang iba naman ay tila problemado at inilalabas ang kanilang galit sa pag-inom. May mga lasing na ring natutulog. Sa kabila ng kaguluhan, natuwa si Dee at sinabing ito nga ang lugar na hinahanap niya. Habang naglalakad at tumitingin sa paligid, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. May nakita siyang kumikislap sa gilid. Lumikha ng malisyosong ngiti si Dee, ipinakita ang kanyang matatalas ng ngipin habang tinitingnan ang nakita niya. Sa tabi ng liwanag, may nakita siyang parang bangkay na parang multo at translucent. Lumabas ang system screen at ipinakitang natuklasan niya ang bangkay ng isang pathetic soldier. Ipinakita ng system na pinatay ang tao ng mga saksak ng dagger. Inihayag din ng system na kung kukunin ni Dee ang katawan, maaari niyang makuha ang mga kakayahan, kasanayan, at kagamitan ng patay na tao. Napangiti si Dee habang iniisip kung ano ang pinakamainam na sandata na makakaya niyang gamitin sa napakahirap na larong ito. Inabot niya ang bangkay at inumpisahan ang kanyang plano. Habang iniisip ni Dee kung ano ang pinakamabisang sandata para harapin ang napakahirap na larong ito, inabot niya ang kanyang kamay papunta sa bangkay. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito, at tila ba mayroong kakaibang kapangyarihan na naglilipat sa kanya. Habang humahawak siya sa bangkay, naramdaman niyang may isang natatanging kasanayan o sandata ang makukuha niya mula rito, isang bagay na magbibigay sa kanya ng kalamangan sa mga susunod na laban. Dumaan sa isip niya ang iba't ibang uri ng sandata, espada, sibat, pana. Ngunit isang misteryosong sandata na hindi niya pa nakikita o nararanasan sa laro. Umiinom ng mga energy drink para manatiling gising araw-araw. Sinabi niyang namatay siya ng mga 100 beses ngunit determinado siyang matapos ang larong ito sa kahit anong paraan. Pagkatapos, lumitaw ang isang system modification na nagtatanong kung gusto ng manlalaro na bilhin ang mga napiling item na may pagpipiliang oo o hindi. Nakita ito ng ating pangunahing tauhan at nainis, ngunit sinabi niyang gagastusin niya ang pera habang iniisip kung anong uri ng sumpang laro ang nagpapabayad para matapos.
Inilipat niya ang mouse sa "Oo" na pindutan at clinic, at idinagdag niya na sana ay uninstall niya ito kung hindi dahil sa dami ng oras na ginugol niya sa laro. Ngunit sa kasalukuyan niyang buhay, hinampas ng bata ang kanyang tasa sa mesa habang bumantong hininga at sinabing dapat uninstall na lang niya ang laro. Tumingin sa gilid, tinitigan ng bata ang translucent na bangkay sa sahig habang patuloy na umiinom ang ibang tao sa bar. Patuloy na tinititigan ng anyo, sinabi ng bata na buti na lang sigurado siyang hindi ito nakikita ng iba. Tinawag niya itong downloaded content, kung saan maaaring manahin ng bagong karakter ang mga kakayahan ng pangunahing karakter na namatay sa nakaraang round. Para sa mga manlalaro na namatay ng daan-daang beses, nagbukas ito ng posibilidad ng walang katapusang paglago. Iniwan ang ilang barya sa counter para bayaran ang ininom, tumayo ang bata at sinabing may isang kapintasan lang sa sistemang yun, kailangan mong personal na pumunta sa lugar kung saan namatay ang katawan at kolektahin ito mismo. Tumayo siya at humarap sa bangkay, bahagyang nag-aalinlangan at hindi makapaniwala sa lahat ng biglang nangyayari sa kanyang buhay. Inunat ng bata ang kanyang kamay at ginamit ang kakayahan para kolektahin ang bangkay. Pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang lahat ng berdeng aura papunta sa kanya. Habang sinisipsip ang aura, nagsimulang tumaas ang kanyang lakas at mga kakayahan. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya inaasahan ang lumitaw, at medyo naguluhan ang bata. Lumitaw ang system notification na natuklasan niya ang isang kasanayan na tinawag na The Heinz Armed Combat at ipinaliwanag kung ano ang ginagawa ng kasanayang yun. Tinitigan ng kanyang kamay na may hawak na isang bola ng purplong enerhiya, isinara niya ito gamit ang kasanayan at nagtaka kung paano nagkaroon ng ganitong kakayahan ang karakter. Ngunit binaliwala ito ng bata at ngumiti habang iniisip ang mga posibilidad na hatid nito. Sinabi ng lalaki na tapos na ang kanyang pakay doon at aalis na siya. Ngunit may isang tao sa isang mesa ang biglang tumingin kay Dee katabi ng kanyang tauhan, ang crime boss ay nagsabi na hindi pa niya nakikita ang mukha ni Dee, at ang bata ay parang isang mercenary. Tinanong niya kung ano ang pakay ng bata doon. Tinanong ng lalaki si Dee kung alam niya ang mga patakaran ng negosyo sa lugar na yun, at ang bata ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Bahagyang lasing pa, sinabi ng bandido na ang patakaran ng negosyo ay ang bayad na dapat ipasa ni Dee sa kanya, kay Maroon, ang tagapamahala ng ina yon. Ipinagpatuloy ni Maroon na hanggat naruroon siya, maaari siyang kumain at uminom ng ligtas. Narinig ito ni Dee at ipinaliwanag bilang isang banta. Ang ating pangunahing tauhan, habang naririnig ang sinabi ng mercenary, tiningnan ang punyal sa bulsa ng bandido at nakilala ito, naalala ang bangkay na kakakolekta lang niya. Naalala ng bata na ito ang tarantadong pumatay sa kanya dati. Ngunit sa kasawiang palad ng bandido, sinabi ni Dee na wala siyang pera na maibibigay. Nainis ang lalaki at tinanong kung talagang wala siyang dala. Pagkatapos, lumapit si Maroon ng may pagbabanta, tinititigan si Dee na may nakakatakot na aura. Ang tauhan ni Maroon na nasa tabi niya, isang malaki at kalbong lalaki, ay sinubukang sugurin ng lalaki, ngunit pinigilan siya ni Maroon at sinabing ayos lang yun at palalampasin niya si Dee. Tinanong ng bandido si Dee kung binayaran ng bata ang alak, at kinumpirma ng bata habang nagpapanggap na mabait. Sinabi ng bandido na dapat na umalis na ang bata at gagawin niyang eksepsyon at palalampasin siya. Kalma lang na humarap si Dee upang buksan ang pinto, hindi napapansin na sa likuran niya ay may napakapsikutikong aura si Maroon. Sinimulan ng bandido na hugutin ang kanyang punyal at, may pagbabanta, sumugod sa ating pangunahing tauhan. Ang bata ay tila walang kamalay-malay sa nangyayari, nakatingin lamang sa harapan habang binubuksan ang pinto. Gayunpaman, paglingon niya na may mas nakakitakat pang aura, sinabi ni Dee na alam na niya ito at agad na inatake ang lalaki. Sa labas ng bar, patuloy na naglalakad ang mga tao sa kanilang normal na buhay sa kalye noong gabing yun. Nang hindi inaasahan ng lahat, bumukas ang pinto ng bar at si Maroon ay lumipad palabas dahil sa suntok ng ating pangunahing tauhan, na nagwasak sa pinto at itinapon siya sa malayo. Nang bumagsak siya, tumama ang kanyang ulo at likod sa pader sa kabila ng kalsada, nahulog sa lupa at noindang. Si Dee, habang iniikot ang kanyang leeg, ay nagsabi na hindi siya mabibiktima ng parehong taktika ng 2 beses at isinumpa ang bandido. Bagamat medyo noindang at inis, inutusan ni Maroon ang lahat ng bandido sa loob ng establishmento na umatake. Kaya't pinalibutan ng maraming armadong tao si Dee ang mga bandido, habang tinitingnan ng laki ng ating pangunahing tauhan, ay nagduda kung siya ba talaga ay isang ordinaryong tao o mula sa hilaga.
Nakaramdam ng bahagyang hiya ang bata, hinaplos lang ang kanyang mukha at tumingin sa paligid sa kanyang mga naghahabol. Gayunpaman, ipinakita ang kanyang madilim na bahagi, ngumiti ang bata habang iniisip na may bagong kasanayan siya at ito na ang tamang oras para subukan ito. Walang takot, ibinaba ng bata ang kanyang espada at kalasag sa lupa, pinag-crack ang kanyang mga kamao, at naghanda ng santukan lamang. Mayabang at nangaasar, gumawa siya ng senadoryas na maaaring sumugod ang lahat ng bandido na kanyang inaasar. Nakita ang pag-uugali ng lalaki, sumugod ang lahat ng bandido, sinasabing arogante ang bata, at umatake sa kanya. Isa sa mga bandido na may hawak na maliit na talam ang tumalon sa ating pangunahing tauhan, sinasabing dapat mamatay ang bata, ngunit si D ay nag-concentrate lamang ng purple ang aura sa kanyang kamay, naghihintay para sa bandido na pumasok sa kanyang patibong. Pagdating ng bandido upang tamaan siya, binuksan ni D ang kanyang kamao ng huling beses, agad na isinara ito pagkatapos, at inatake ang tiyan ng bandido. Sa lakas ng tama, agad na itinapon ng lalaki ng ilang metro palayo, nawalan agad ng malay at posibleng patay na. Nakita ito ng iba pang mga bandido, kahit natakot sila, agad na sumugod kay D. Dalawa sa kanila ay may hawak na mga talam at handang patayin ang bata. Isang kalbong lalaki ang nagtangkang umatake gamit ang espada, ngunit mabilis itong naiwasan ng bata, sa kanya inatake ang lalaki, na itinapon din palayo. Ang isa pang bandido na gumamit ng pamalo ay tinamaan si D. Ngunit napagtanto niyang nasira ang pamalo nang walang gasgas sa katawan ng bata. Ang lalaki na may bandana, na nakakita ng walang epekto sa kanyang pamalo, ay nagtataka kung paano naging parang bakal ang katawan ng tao habang nag-aalala. Sinamantala ni D ang pagkagulat ng lalaki at inatake rin siya sa tiyan gamit ang likod ng kanyang kamao, agad na nawalan ng malay. Habang sinusugod ng mga bandido si D, ginawa niya lamang ang isang bagay, ngumiti siya ng may kalokohan dahil alam niyang kaya niyang manalo. Si Maroon, na tuluyang tinalo sa kabila ng kalsada, ay inis na inutusan ng kanyang mga bandido na tapusin agad si D bagaman nag-alangan sa utos ng kanilang boss. Agad na umatake ang isang blondeng lalaki mula sa likod, tinangka niyang saksakin si D gamit ang talam. Ngunit bago pa man siya makaabot, agad na umiikot si D, tinamaan ang panga ng kalaban gamit ang kanyang sakong. Habang bumagsak ang kanyang kalaban, isa pang bandido ang umatake gamit ang isang punyal. Sa pagkakataong ito, naidepensa ni D ang sarili sa oras, lumikha ng ulap ng alikabok na nagtakip sa kanila. Nang maglaho ang alikabok, nakita ng lahat na nahuli ni D ang punyal ng lalaki gamit ang kanyang mga kamay, sugatan ang kanyang kamao. Habang hinaharangan ang galaw ng kalaban, sumagot si D gamit ang isang malakas na suntok sa mukha ng lalaki, na nagtataka kung paano niya nahuli ang punyal. Ang lalaki ay tumagilid at nahulog pabalik, nahulog na hindi na makaalis, at si D ay tila hindi masaya, nagrereklamo na ito ay basura, habang pinupunasan ang alikabok sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa mga katawan ng mga tinalong bandido sa paligid niya at ipinaliwanag na sinubukan lang niyang hawakan ang pulso ng lalaki, at siguro ay nangyari ito dahil mababa ang kasanayan niya. Nakita ang kanyang stats, napagtanto ni D na ang kanyang kasanayang, Defiance Armed Combat, ay tumaas lamang ng 1% na kasanayan, sabay sabing sobrang hirap ng laro. Nang lumingon, isang kalbong tao ang lumitaw, tinatanong ang bata kung ano ang ginawa nito, na nakakuha ng kanyang atensyon. Inakusahan ng bartender si D, sinasabi na ang bata ay nangbubugbog ng mga tao sa harap ng lahat at kahit na siya ay isang mercenary, hindi ito pinapayagan. Gayunpaman, wala ng pasensya ang ating pangunahing tauhan para sa usapan at sa pag-iisip na ang lalaki ay nagbabanta sa kanya, humugat ng palakol ang bata. Patuloy na nagrereklamo ang bartender, sinasabi na kung malaman ito ng mga gwardya, hindi siya makakaligtas ng hindi nasaktan. Bago pa man siya makapagsalita, isang palakol ang lumipad sa kanyang direksyon, at ang kalbong lalaki ay nagawang makita ang bagay na tumama malapit sa kanyang ulo, na nagdulot sa kanya ng labis na takot. Nag-sorry si D, sinabing aksidente lang na nahulog ito mula sa kanyang kamay. Nilapitan niya ang kalbong lalaki at inalis ang palakol na nat-stuck sa kahoy, at ang bata ay nananatiling nerbyoso na may nakamamatay na aura at hawak ang palakol. Tinanong niya ang bartender kung ano ang sinasabi ng lalaki. Sa isang cabin sa gabi, makikita si D na nagtatapon ng bag ng ginto sa hangin, sinasabi na bago magbanta sa isang tao, dapat mong malaman kung sino ang iyong kaaway, at dahil ang lalaki ay ang innkeeper, kumita siya ng maraming pera. Habang naglalakad siya sa mga kalye ng lungsod, idinagdag niya na sa ganitong paraan ay makakapag-stay siya sa isang magandang lugar nang walang alalahanin.
Nang ilang metro na ang layo, sinalubong siya ng receptionist at sinabing ito ang Sword and Shield Inn. Tinanong ng lalaki kung gaano katagal siya magstay dahil nag-aalok ang inn ng mga diskwento batay sa kanyang ranggo bilang mercenary. Sinabi ni Dee na magstay siya ng 1 linggo at naglabas ng pilak na kwintas mula sa kanyang bulsa, na nagsasabing siya ay isang silver rank mercenary. Ipinaliwanag ng receptionist na dahil siya ay silver rank, ang almusal at tanghalian ay libre, ngunit ang hapunan ay may bayad at ang presyo ng pagkain ay 7 shillings. Habang tinitingnan ang bag ng mga barya, medyo nadismaya ang bata, iniisip na mahal pa rin ito. Gayunpaman, sa kaunting pagpipilian, iniwan niya ang mga barya sa counter at nagpunta sa kanyang kwarto, bilang 412. Pagdating doon, inalis ng bata ang lahat ng kanyang armor at armas, inilagay ang mga ito sa kanyang kama. Pumunta siya sa bintana upang tingnan ang buwan sa kalangitan at sinabi na ito ang tunay na simula dahil ang pinakamahalagang bagay bago tapusin ang laro ay ang kaligtasan. Patuloy na nalulumbay sa kanyang mga iniisip, naisip ni Dee na upang maiwasan ang pagbagsak ng mundong ito, kailangan niyang maging mas malakas, at para doon, kailangan niya ng pera at karanasan. Ngunit sa kasamaang palad, sa kanyang kasalukuyang kagamitan at kasanayan, halos imposibleng mangyari ito. Kailangan niyang kumita ng pera upang makabili ng magandang kagamitan at kailangang mag-level up upang magamit ang kanyang mga kasanayan. Salamat sa kanyang walang katapusang laban, ang mga bangkay ng kanyang mga karakter ay nakakalat sa buong kontinente, na magbibigay daan sa kanya upang umunlad ng mabilis. Tinutukso niya ang kanyang mga kamao, determinado sa kanyang kagustuhan, at tinapos ng bata na kung makakalap niya ang lahat ng mga bangkay, maaari siyang maging labis na malakas kaysa dati. Habang iniisip ang mga nilalang sa mundong yun, napansin niya na ang oras ay maikli at kailangan niyang maghanda sa lalong madaling panahon. Sa mas malalim na pag-iisip, sinubukan ng bata na makahanap ng espesyal na misyon kung saan maaari siyang kumita ng pera at sabay na mangolekta ng mga bangkay. Sa paggalugad sa bansa, natapos ng bata na sabihin na para dito, kailangan niyang makipagkita sa may-ari ng pugad sa susunod na araw. Sa ibang lugar, makikita ang establishmento na may logo ng isang uwak. Sa loob ng lugar na ito, lahat ay naiilawan ng purpulang ilaw habang sa isang mesa ay may iba't ibang kagamitan, mga aklat, at mahika. Isang magandang babae ang nakasandal sa bahagi ng kanyang mukha habang nagbabasa ng mga papel. Makikita na ang babae ay nakaupo sa isang silya malapit sa mesa, nagbabasa ng isang partikular na papel na may impormasyon tungkol sa ating pangunahing tauhan. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, nagbigay ng magandang bati ang tao sa reception ng Hotel KD, na nais na magkaroon siya ng ligtas na paglalakbay. Mabilis na umalis ang bata sa lugar, tumingin sa paligid at bahagyang nalilito. Nagtanong siya sa sarili kung dapat na ba siyang umalis o maghintay para sa mas angkop na pagkakataon. Nagsimula siyang maglakad sa mga kalye at suburb ng lungsod, patungo sa lokasyong nais niyang bisitahin. Matapos ang ilang paglalakad, sa wakas ay nakita niya ang logo ng uwak at sinabi niyang mukhang nakarating na siya. Tumingin siya sa establishmento, ito ay lubos na abandonado, kahit na nahuhulugan ng mga baging. Napansin ni Dee na ito ay labis na pinabayaan. Pumasok siya nang hindi nagtatanong kaninuman, nagtanong kung may tao ba roon, at nakita niyang mukhang isang bar na naiilawan ng purpulang magic crystal. Habang sinasaliksik ang establishmento, napansin ni Dee na bukas ang pinto ngunit mukhang wala ang may-ari ng pugad. Isang bagay ang nahatak ang kanyang atensyon at inalis niya ang tingin sa pinto, sinabing maaaring may hindi inaasahang bisita sa likod ng pinto. Ang parehong babae mula sa nakaraang araw ay nagtatago sa likod ng pinto, may hawak na crossbow. Nang mapansin ito ng bata, sinabi niyang kailangan niyang linawin ang hindi pagkakaintindihan. Pumunta siya sa pinto na kanyang pinasukan at kumatok gamit ang isang lihim na code na tanging siya at ilang piling tao lamang ang nakakaalam. Nang marinig ito, nanatiling tahimik ang babae ng ilang sandali, pagkatapos ay huminga ng malalim at naisip kung ano ito bago buksan ang pinto. Tinanong niya kung ilang beses niyang kailangang sabihin na sa labas ng oras ng negosyo, dapat lamang dumating kung ito ay agarang pangangailangan. Nang makita ang ating pangunahing tauhan, napansin niyang mas mataas ang bata kaysa sa kanya at nagkomento na hindi niya pa ito nakita noon. Humihingal, sinabi ng bata na kailangan ng babae na palawakin ang kanyang customer base para magtagumpay sa negosyo, dahil dapat ay umaangat ang lugar na ito. Nanatiling tahimik ang babae habang ngumiti na may bahagyang pang-uuyam.
Ipinaliwanag niya na siya ay medyo may kakayahan at na ang bata ay masyadong madaldal para sa isang customer mula sa Hilaga. Muling inulit ng babae ang tanong kung paano siya naglakas loob na manghimasok sa isang tao na tulad niya, at tinanong kung nauunawaan ba ng bata ang sinasabi. Kinumpirma ni Dee ang kanyang pagkakaintindi. Sinabi ng bata na hindi magiging mabuti kung siya ay isang savage na lumipat sa edad na 2 at naguguluhan ang babae sa pahayag. Ipinaliwanag ng bata na siya ay sibilisado mula sa murang edad at hindi tulad ng isang informant, hindi siya masyadong magaling sa banyagang wika. Nang marinig ito, tumawa ang babae kahit na sinusubukan niyang pigilin ito, sinasabing ang bata ay isang pagkabigo. Nagsorry ang babae na nagsasabing hindi niya inaasahan na mapapahamak sa ganitong maginoong paraan. Nagtalikod siya na nakangiti at bumalik sa kinaroroonan niya, sinasabing dahil ang ating pangunahing tauhan ay isang customer, ihahain siya ng tsaa. Habang lumilingon, napansin ng ating tauhan ang babae na may hawak na crossbow at nakaramdam ng kaunting nerbiyos, pinapawisan. Iniisip niya na halos natama ng kanyang dibdib at may alam ng ngiti, simpleng hindi siya pinansin ng babae. Sa loob, sinilbihan ng babae si Dee ng tsaa, sinasabing kahit na narinig na niya ang tungkol sa kanya, dapat silang magpakilala. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Shena, na nagsasabing siya ay nagtatrabaho bilang simpleng informant para sa Raven's Nest ngunit talagang siya ang may-ari ng lugar. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang Dee, sinasabing narinig niya na maaari siyang tumanggap ng iba't ibang uri ng misyon doon. Habang umuupo siya sa tapat niya, kinumpirma ng babae na maaari siyang kumuha ng mga misyon kung nais niya, ngunit tinanong kung paano nalaman ng bata ang lugar na ito. Sumagot ang bata na si Balma ang nagsabi sa kanya, at sinabi rin na kung mag-aalok siya ng alak, maaari siyang uminom, ngunit kung mag-aalok siya ng tsaa, huwag itong inumin. Naiinis na sinabi ng babae na masyadong maluwag ang dila ng lalaki at tinanong kung itinataya niya ang kanyang buhay. Tumugon ang bata na ganoon nga, sinabing ang code na ginamit ng bata sa pagkatok sa pinto ay isang bagay na tanging ang mga talagang malapit sa kanya ang nakakaalam, kaya't sinubukan niyang mag-ingat. Sinabi ng bata na ang collateral damage ay masyadong malaki para sa isang simpleng alalahanin, ngunit nagbago ng paksa ang babae, tinanong kung nais ba niyang kumuha ng misyon. Ipinaliwanag niya na kahit na sa lahat, hindi pa rin siya sigurado sa bata kung siya ay malapit sa BMA o hindi, kaya ito ang unang pagkakataon na nagkikita sila. At sa ngayon ang tanging bagay na maibigay ng babae ay mga trivial na misyon, mga bagay na hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang negosyo kahit na mabaygo ang bata. Ngumiti ang bata at sinabing ayos lang dahil ito ang kanilang unang pagkikita. Ngumiti rin ang babae, sinabing dapat niyang masaksihan ang mga kakayahan ng makapangyarihang mandirigma na punit-punit ang isang goblin gamit ang kanyang mga kamay. Sa ibang lugar, sa mas liblib na bahagi ng lungsod na kahawig ng isang slum, makikita si Dee na nagbabasa ng ilang impormasyon mula sa isang flyer. Natanggap niya ang impormasyon na ang babae ay parang isang fox at na lahat ng sinabi nito ay kasinungalingan mula pa sa sandaling siya ay dumating sa lungsod. Alam na ng babae kung sino siya bago pa man siya mag-isip na pumunta roon. Matapos ang ilang paglalakad, pumasok ang bata sa isang bahagi ng imburnal ng lungsod at napansin ang isang lugar na nasa labas ng teritoryo ng tanso, at natanto niyang naroon siya sa tamang lugar. Nagsimula siyang suriin, napag-alaman na nagkaroon ng insidente ng mga nawawalang tao sa kalye na yun, at yun ang dahilan kung bakit siya tumanggap ng misyon upang pumunta roon. Ayon sa impormasyon, ilang kaso ng pagkawala ang naganap sa loob ng isang buwan sa parehong lugar, ang pasukan sa Low Street. Nagsimula ang bata na pumasok at hanapin ang lugar, habang ipinaliwanag na ang mga insidente ay nangyayari tuwing 3 hanggang 5 araw kamakailan. Gayunpaman, isang kabataan ang nawawala, kaya't mukhang lalong naging mapaghimagsik ang kriminal. Pumasok ang ating pangunahing tauhan sa imburnal at tiningnan ang paligid. Napansin ni Dee na nakasulat na ang huling pagkawala ay nangyari roon, kaya't nagsimula siyang magsiyasat. Isang bagay ang nahatak ang kanyang atensyon at nang tumingin siya sa unahan, nakita niya ang anino ng isang halimaw na nagsasalita tungkol sa kanyang tiyan. Ang nilalang ay kahawig ng tao ngunit naglalakad sa lahat ng 4 at kumikilos na parang hayop. Dahil dito, kinuha ni Dee ang kanyang kalasag at espada, naghahanda para sa labanan, ngunit mayroong isang bagay na nahatak ang kanyang atensyon nang makita niya ang halimaw. Napagtanto niyang ang nilalang na kahawig ng tao na parang daga ay ang halimaw na tumupok sa isa sa kanyang mga katawan. Nagbigay alam ang sistema na nadiskubre ni Dana ng katawan ng mga ngaso na tinupok bilang isang pagsubok.
Ipinakita rin ng sistema na ang ating pangunahing tauhan ay maaaring mamana ang mga katawan na nalusong o nasisipsip ng isang tao sa pamamagitan ng pagdedefeat sa target na kumonsumo rito. Hinarap ni Dee ang halimaw at napansin ang mga ugat sa likuran nito at ang halimaw na anyo. Nang makita ito, ngumiti ang bata, sinasabing hindi niya inasahan na matutuklasan ang kanyang target ng napakabilis. Ipinagpalagay ng bata na siya ay mapalad, at ipinaliwanag ng abiso na kung ma-defeat niya ang target at ma-absorb ito, makakakuha siya ng mga kapangyarihan mula sa bangkay na tinupok ng halimaw. Itinaas ang kanyang kalasag upang ipagtanggol ang sarili, sinabi ng bata na ang halimaw ay alinman sa isang low-level half-monster o isang low-level boss. Naaalala ang kanyang unang laban-laban sa halimaw, napansin niya na ang daga ay orihinal na kasing laki ng isang ogre at madaling makapagwasak ng mga gusali. Ang nilalang sa isang nakakatakot na paraan ay nagsabi na hindi siya kumain ng marami noong araw at nagugutom dahil ang maliliit na pagkain ay hindi na nakakaapekto sa kanyang tiyan. Sa pagkuha ng battle stance, sinabi ni Dee na dahil ito ang simula ng laro, mukhang ang nilalang na ito ay nasa proseso pa ng pag-unlad at hindi pa natatapos. Nang mapagtanto ito ng ating pangunahing tauhan, sinabi niyang mas mabuti na ito dahil hindi niya haharapin ang halimaw sa buong lakas nito, na nagpapadali sa mga bagay. Sa isang masamang ngiti, sinabi ni Dee na maaari niyang putulin ang halimaw bago ito umabot sa pinakamalakas na antas. Nainis at walang malay na tao na ang halimaw na may galit na mga mata at ngipin ay nag-charge sa ating pangunahing tauhan upang patayin siya. Tumakbo ito patungo kay Dee na may mga matutulis na pangil na handang punitin siya. Sinubukan ng halimaw na atakihin ang bata, subalit handa na si Dee at madali niyang na-dodge ang atake sa pamamagitan ng pag-atres. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang mabilis na salpukin ang kanyang kalaban gamit ang isang sipa sa tiyan. Naibato ang halimaw ng ilang metro mula sa atake, nagdulot ng matinding pinsala sa tiyan nito. Tumama ang halimaw sa kanyang ulo sa pader ng imburnal, nagiging lubos na sugatan at nalilito. Tumingin ang nilalang kay Dee at nakita nating ang sugat ay crush ang bahagi ng skull ng halimaw, ngunit isang nakakadiring pink na slime ang nagsimulang mabuo sa sugat, agad na nagre-regenerate nito. Nang makita na nag-regenerate ang kanyang sugat, labis na nairita ang bata, napagtanto na ang halimaw ay nananatiling malakas. Agad at walang pag-aalinlangan, ang halimaw ay nagbalik handang umatake muli, nag-charge patungo sa ating pangunahing tauhan upang patayin siya. Subalit walang awa, ginamit ng bata ang kanyang espada upang subukang putulin ang halimaw, ngunit nagtagumpay lamang siya na mag-iwan ng sugat sa tiyan nito. Sumigaw ng sakit ang galit na halimaw habang napagtanto ng ating pangunahing tauhan na hindi sapat ang lalim ng kanyang atake. Patuloy na umuungol sa sakit, ang kalahating taong halimaw ay lumuhad sa harap niya, sinusubukang pigilan ang dugo na umaagos mula sa kanyang tiyan. Itinaas ng bata ang kanyang espada upang tapusin ito at wakasan ang laban, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga luha sa mga mata ng halimaw, nagmamakaawa ito sa ating pangunahing tauhan na huminto dahil siya ay isang tao. Nang marinig ito, ang bata ay lubos na nalito, nagtatanong kung maayos na ang halimaw. Tumugon ang tao ng may luha, sinabing hindi niya ito ginusto habang umiiyak at may luha na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Patuloy siyang umiiyak sa dalamhati, sinasabi na hindi niya nais na kumain ng mga tao at na may tiyak na uri ng mga tao na naglagay ng halimaw na ito sa kanya. Tinanong ng ating pangunahing tauhan kung sino ang mga taong yun, at sumagot ang halimaw na hindi niya rin alam at na nakasuot sila ng itim na balabal at maskara. Dagdag pa ng halimaw, ginagamit ng mga taong ito ang ilang kakaibang mga potion at spells upang i-transform siya sa ganito. Tinanong ni Dee kung ano ang hitsura ng mga maskara. Habang patuloy na umiiyak sa lahat ng nangyari, ipinaliwanag ng halimaw na ang mga maskara ay gawa sa ginto na may makinis na ibabaw at may malaking pinturang bibig. Nang marinig ito, naalala ni Dee ang isang bagay at sinabi na habang lumilipas ang panahon, magdudulot ang mga taong ito ng higit pang sakit ng ulo sa kanya, kaya't mas mabuting maging handa siya na harapin ang mga ito. Biglang nagsimula ang halimaw na malumbay, nagtatanong kung paano niya nagawa ito sa mga tao. Sumagot ang bata na hindi ito kasalanan ng halimaw, na nag-iwan sa halimaw na naguguluhan at medyo nababahala. Idinagdag pa ni Dee na ang mga taong nagbago sa kanya ang pangunahing salarin kaya't hindi siya dapat mag-alala. Dagdag pa niya na papatayin niya ang lahat ng mga yon. Dahil sa isang dahilan, nagsimula nang ngumiti ang halimaw habang tumatayo. Nagpasalamat ang ating pangunahing tauhan at isinara ang kanyang espada, pinasasalamatan ang halimaw muli.
Habang patuloy na umiiyak, sinabi ng lalaki na pinakain siya ng laman ng kanyang sariling anak na babae. Habang naglalakad ang bata, patuloy na nagsasalita ang halimaw tungkol sa kung paano siya pinilit na kumain, bukas ang bibig, kumakain ng laman, kalamnan, at bituka. Subalit mayroong nagbago sa kanya at ang kanyang aura ay bumalik sa dati, na nagiging sobrang agresibo at nakakatakot, sinasabing nagugutom siya. Bumisita ang halimaw sa kanyang pagkabaliw at sinubukan muli na atakihin si Dee, nag-charge patungo sa bata habang nakatalikod ito. Nang mapagtanto kung ano ang nangyari, kinagat ng bata ang kanyang mga labi, nagiging labis na naiinis, at kinuha ang kanyang espada bago pa man makalapit ang halimaw. Bilang isang hakbang upang iligtas ito mula sa pagdurusa, lumingon ang bata at ginamit ang kanyang espada upang tapusin ang halimaw. Agad na nalipad ang ulo ng halimaw ng ilang metro, habang ang kalahating taong katawan nito ay bumagsak sa tubig ng imburnal. Nagbigay alam ang sistema na naalis na ng bata ang halimaw na lumamon sa kanyang bangkay at sa ganitong paraan, nadiskubre niya ang isang bagong katawan. Tiningnan ni Dee ang kanyang dating bangkay at ang katawan ng halimaw na nakahiga sa tubig, nilalay ang mundo habang nagtatanong ang sistema kung nais niyang i-absorb ito. Bumalik tayo sa Raven's Nest ng hapon na at nagsisimula ng lumubog ang araw. Sa loob, nakita natin ang magandang babae na nagtatanong sa ating pangunahing tauhan kung siya ba ay bumalik sa inn. Pumasok ang bata sa lugar na may inis at nalulumbay na ekspresyon, kaya tinanong ng babae kung nais niya ng inumin. Nang walang maraming usapan, ibinagsak ni Dee ang isang bag na nasa kanyang mga kamay sa mesa, sinasabi na nahuli niya ang lalaking kanilang hinahanap. Binuksan ng babae ang bag at nang makita ang nasa loob, nagpakita siya ng disgust na hitsura ngunit walang sinabi. Napagtanto niya na ang pagputol sa isang goblin ay hindi isang kasinungalingan at sinabing wala na siyang duda na seryoso ang mga salita ni Bupa. Matapos ito, kumuha ang babae ng isang bag ng barya mula sa likod ng counter at sinabi na kahit na ginawa niya ang isang magandang trabaho, kaya't nagbayad siya ng 15 shillings na may medyo nahihiyang mukha. Sinabi ng babae na natapos ng bata ang trabaho ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan, ngunit hindi ito nangangahulugang makakakuha siya ng higit pa. Parin nalulumbay sa sitwasyong nakita, sinabi ng bata na ang halagang yun ay higit pa sa sapat para sa isang biyahe. Kumuha rin siya ng isa pang bag mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa counter, na nag-iiwan kay Shena na interesado at nagtatanong kung ano ito. Sa malamig na ekspresyon, ipinaliwanag niya na ang nasa bag ay ang mga pag-aari ng mga napatay na biktima, na nag-iwan sa babae na nalilito at medyo natatakot habang tinitingnan ito. Tinanong ng babae kung ano ang dapat niyang gawin dahil ibinibigay ito sa kanya at ipinaliwanag ni Doll na nais niyang ibigay ito sa kanilang mga pamilya. Nag-alok si Dee na magbayad, ngunit sinabi ng babae na hindi siya isang informant na nanghihingi ng pera gamit ang ilang dahilan at pwede nang itago ng bata ang perang makukuha niya. Nang ngumiti si Dee na parang nabunutan ng bigat mula sa kanyang balikat dahil sa mabait na ginawa ng babae, nagpasalamat siya kay Sna at lumingon na upang umalis, sinabing makikita niya ito bukas. Tumugon ang babae na may inis na tono na sa oras na yun ay dapat siyang dumating sa oras ng negosyo. Tumugon si Dee na iisipin niya ito kung nag-alok siya sa kanya ng inumin sa halip na tsaa at subukang patayin siya. Proud at medyo masaya, napabuntong hininga ang babae habang pinapanood ang pag-alis ni Dalen na pagtatanto na may mabuti itong puso. Habang pinagmamasdan nito, tinanong niya ang sarili kung seryoso ba talaga ang lahat ng yun. Dahil hindi ito katulad ng aksyon ng isang tipikal na mercenaryong iniisip lang ang sarili. Sinabi rin ni Shena na hindi siya mukhang isang lalaki na basta-basta ginagabayan ng pakiramdam ng katarungan at nagiging hanggal. Habang nagiging interesado sa bag, sinabi ng babae na siya'y kumbinsido na si Dalen ay isang napaka-interesanteng mercenaryo. Sigurado raw siyang magagawa ni Dee ang lahat ng ipag-utos niya. Sa gabi, bumalik tayo sa inn kung saan muling nakasulat ang bata sa kanyang notebook. Natuklasan natin na ang sinusulat niya ay ang kanyang tala-arawan, iniulat niya na nalipol niya ang isang demi-demon na balang araw ay magiging malaking panganib at nakuha rin ang bangkay nito. Inactivate niya ang stats window at nagsimulang suriin ito, napansin niyang nakakuha na siya ng bagong kasanayan na tinatawag na night vision. Napansin din niya na ang kanyang mga stats ay lumakas ng husto, kaya't sinabi niyang gaya ng inaasahan, dapat niyang makuha ang mas maraming bangkay hanggat maaari sa mabilis na panahon. Ito ang halaga na kailangan niyang bayaran kung nais niyang ayusin ang hinaharap na senaryo ng mundo. May mga iba't ibang sitwasyon na mangyayari sa lalong madaling panahon, tulad ng isang coven ng mga mangkukulam na magsusunog ng isang lungsod at papatayin ang maraming mamamayan.
Mayroon ding misteryo ng mga kultista na sinusubukang gumawa ng isang bagay habang nagtatago at nagsasagawa ng mga eksperimento at pagmamanipula sa mga tao. May hukbuli ng mga vampira na nagsisimulang sakupin ang imperyo, gustong wasakin ito. At sa wakas, ang masamang Diyos, ang pinakamalupit na nilalang at kaaway ng lahat sa mundo. Naalala niya ang sinabi ng halimaw tungkol sa mga maskara ng mga taong nagbago sa kanya. Ibinagsak ni Dee ang kanyang tala-arawan ng may galit, tumayo, at sinabi na gagawin niya kung ano man ang kanyang makakaya sa ngayon. Sinabi niyang kung hahayaan lang ang Society of Palasan, kalaunan ay magiging sila isang puwersang hindi maaaring balewalain. Ngunit bago pa mangyari yun, ngumiti siya ng masama at idinagdag na gagawin niyang isa-isang wawasakin ang mga miyembro nito. Kinabukasan, bumalik tayo sa Raven's Tavern kung saan kinukuha ng ating pangunahing tauhan ang kanyang mga misyon. Sa loob, may bartender na naglilinis ng mga baso nang may isang bagay sa likuran niya ang nakakuha ng kanyang atensyon. Dumating si Dee at umupo sa isang maliit na upuan sa harap ng counter, humihiling ng isang baso ng whiskey. Mabilis na tumango ang lalaki, pinatunog ang kampanilya sa tabi niya, at inabot ang inumin sa pangunahing tauhan, na agad nitong ininom. Sa kabila ng gulat ng bata, biglang lumabas si Shena at tinanong kung hanggang kailan niya babaliwalain ang patakaran na pumasok lamang sa oras ng negosyo. Sumagot si Dee na kung may customer at bartender, iyon ay oras ng negosyo. Sinabi ng babae na masyado siyang madaldal. Tinanong ng ating pangunahing tauhan kung sino ang kailangan niyang patayin sa araw na iyon, ngunit tumugon ng babae na wala siyang papatayin. Itinuro ni Shena ang kanyang opisina at sinabi na kailangan niyang pumasok doon ngayon dahil kailangan nilang pag-usapan ang isang bagay. Nag-aalangan ang bata, hindi naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng babae sa pag-uusap. Pumasok ang babae sa kanyang opisina, sinasabing may tiyak na trabaho para sa isang tiyak na tao. Tinawag ng babae si Dee na Low Path Hunter, pagkatapos ay pumasok na siya habang tumatawa. Sa loob ng opisina, tinanong ni Doll kung sino ang Low Path Hunter at kung ano ang ibig sabihin ng babae. Habang nag-aabot ng tsaa, tinanong ni Shena kung hindi ba alam ng bata na iyon ang bago niyang palayaw dahil tumatakbo siya sa mga eskinita at nahuhuli ang mga taong may patong sa ulo. Iyon daw ang dahilan kung bakit nakuha niya ang palayaw na iyon. Dagdag pa ni Shena na hindi na siya nagtataka na tinawag siyang ganun dahil sa mga misyon niyang tinatapos nitong mga nakaraang araw. Sinabi pa niya na halos araw-araw ng nakaraang linggo ay ginagawa ng bata ang mga trabahong iniiwasan ng iba dahil ito'y marumi at delikado. Tumugon si Dee na tiyak may iba pang mga bounty hunter bukod sa kanya, ngunit sinabi ng babae na siya ang naging natatangi. Binaling ni Dee ang usapan sa trabaho, at tumungo ang babae sa dingding, kinuha ang ilang mga papel, at inabot ang mga ito sa kanya ng may ngiti. Habang binabasa ang mga ito, tila nagulat si Dee at sinabing ang pariralang Magic Tower ay nakalilito habang binabasa niya ito. Kumpirmadong totoo ang kanyang hinala at sinabi niya na ang Magic Tower ng Ilay ay nasa Fine Silver Zone at sila ang kumuha sa kanya. Nilinaw ng babae na hindi niya kinakatawan ng lahat ng gas kundi isang partikular at napakahalagang mago. Mas lalong nalito si Dalen at sinabi na aktibo pa lamang siya ng isang linggo, kaya't paano nalaman ng Magic Tower ang kanyang pangalan. Sumagot ang babae na malamang isa sa mga kliyente niya na may mataas na koneksyon ang nagrekomenda sa kanya. Sinabi ni Sa na upang makuha ang atensyon ng mga scout ng Magic Tower, tiyak na nakatagpo si Dee ng isang tao na may mataas na ranggo. Nagtanong si Dalen kung nakilala ba niya ang isang taong may mataas na ranggo. Biglang pumalakpak si Shena at sinabi na may naalala siyang isang tahimik na komandante ng Bronze Guards Company, at nang marinig ito, sumang-ayon si Dalen na magandang hula iyon. Dagdag ni Sa na ang lalaking ito ay may koneksyon sa Magic Tower at isa siya sa mga taong gusto niyang maging kaalyado kung maaari. Habang umiinom ng tsaa si Dee, tinanong niya ang mga detalye ng trabaho. Sa gabi, tinitingnan ni Dalen ang isang bagay habang tinatanglawan ng liwanag ng buwan. Ang kahilingan ay kaugnay sa nawawalang alagad ng matandang mago, ang nag-iisang alagad ng sinaunang mago mula sa Magic Tower ng Elgas na nawala sa mga imburnal ng lungsod. Habang naglalakad siya sa mga kalye ng lungsod, sinabi niya na ang gantimpala ay isang florin kung makakakita siya ng anumang bakas ng alagad at doble kung maibabalik niya ang bata. Habang nakangiti, idinagdag niya na ang mga mago ay itinuturing ang kanilang mga alagad na parang mga anak, at kung magiging maayos ang lahat, siguradong magkakautang sa kanya ang Magic Tower, kaya sigurado siyang babayaran siya ng tore sa tamang oras.
Habang naglalakad siya, binanggit ng bata na ipinangako ni Shena ang isang kwalipikadong gabay upang tulungan siya. Biglang may isang figurang nagpakita sa kanyang harapan at nagtanong kung siya ba si Dee, ang Low Path Hunter. Ang gabay ay isang batang babae, at habang nakangiti, sinabi niyang siya ang magiging gabay ni Dee sa mga imburnal para sa trabahong yun. Pinakilala niya ang sarili bilang si Penny, isang tagalinis ng imburnal. Nang makita ang gabay, hindi makapaniwala ang ating pangunahing tauhan dahil ang tao'y parang bata. Sa ilalim ng mga imburnal, gamit ang sulo bilang ilaw, tinanong ni Danan kung ang mga imburnal ba ay ang pundasyon ng dakilang lungsod na iyon. Tumugon ang bata na ito nga, at inaalagaan niya ang lahat ng ito. Napansin ng ating pangunahing tauhan na tila masyadong mahal ni Penny ang kanyang trabaho. Masaya niyang kinumpirma na yun nga ang totoo. Sinabi ni Dee kay Penny na maaaring makatagpo sila ng mga demonyo o kriminal at tinanong niya kung hindi ba niya ito nakikitang delikado. Sumagot ang batang babae na delikado nga, ngunit sulit naman ito. Habang pinapawisan at bilib sa personalidad ng bata, napansin ng pangunahing tauhan na positibo at mataas ang moral ni Penny. Tinanong din niya kung gaano nakatagal nagtatrabaho si Penny sa mga imburnal, at sumagot ito na halos 3 taon na siya roon. Habang naglalakad, napabilib si Dee dahil karamihan sa mga tao ay hindi tumatagal ng 1 taon sa trabahong yun, kaya masasabi niyang veterano na ang batang babae. Sandaling huminto si Penny at sinabi na malapit na sila sa lugar na nakamarka sa mapa. Nang marinig ito, iniwas ni Dee ang kanyang atensyon at tumingin sa gilid at tinanong kung doon ba nawala ang batang alagad ng mago. Kinumpirma ito ng babae. Pagkatapos, makikita ang malawak na lugar sa imburnal na puno ng mga eskultura at hindi pamilyar na mga sulok. Habang nag-iinspeksyon ng ating pangunahing tauhan, napansin niya na ang nawawalang alagad ay mula sa Magic Tower ng Elges, mga Earth Mage sila, kaya ang mga ilalim ng imburnal ay may bentahe sa kanila sa isang labanan. Kung siya ay direktang alagad ng matandang mago, dapat ay napakahusay niya, at para makidnap ang isang tao ng ganung antas, siguradong ang taong responsable ay ang taong yun. Habang walang ginagawa, iniisip ni Dee ang isang tao na hindi natin kilala. Ang taong ito ay isa sa mga pinakatanyag sa mga kultista, at kapag tuluyang na-develop ang kanyang mga kakayahan, tatawagin siyang isang hukbong pang-isahan. Ngunit ang taong ito ay malayo pa sa pagkumpleto ng kanyang mga kapangyarihan, kaya para sa kapakanan ng hinaharap, dapat patayin siya ni Dee ngayon. Habang naglalakad sa mga imburnal at tumitingin sa tubig sa ilalim ng kanyang mga paa, may nakita siyang kuminang na bagay. Pinulot niya ito at napagtantong ito ay isang kwintas. Nang makita ito ni Penny, sinabi niyang yun ay isang single-use defense spell necklace na ibinibigay sa mga alagad ng tore. Alam na ito ni Dalen at habang tinitingnan niya ito ng mas malapit, napansin niyang hindi na umiilaw ang kristal. Ibig sabihin, ang mga spell na nakaimbak sa kwintas ay naubos na. Kaya't ito ang huling destinasyon ng alagad ng mago. Habang tinitingnan ang kalapit na istruktura, naging medyo mapagmuni-muni at nag-aalinlangan ang bata, iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Sa harap ng isang pasukan, tinawag niya si Penny, at nang sumagot ang babae, tinanong niya kung magaling ba itong lumaban. Mataman na tinitigan ni Dalen ang isang partikular na lugar, tumayo at hinugot ang kanyang espada. Sumagot si Penny na sapat ang kanyang kakayahan para ipagtanggol ang sarili, at sinabi ni Dee na sapat na yon. Inihanda ng ating pangunahing tauhan ang kanyang sarili para sa isang madugong labanan na malapit nang magsimula. Hawak niya ang kanyang kalasag at espada sa isang kamay, habang ang sulo ay nasa kabilang kamay. Posisyon siyang humarap kay Penny, at sinabi sa batang babae na manatili sa likod niya. Di nagtagal, may mga nilalang na lumitaw mula sa pasukan na binabantayan ni Dalen. Ilang halimaw na mukhang mga humanoid na palaka ang lumabas, naglalakad sa 2 paa, may mga grotesque na itsura, nakalabas ang mga dila, at tumutulo ang laway na parang nagmamatsyag sa kanila bilang biktima na handang lapain. Nang makita ito, tinawag ni Dee ang mga nilalang bilang frogmen, at napansin na bagaman mababang antas na mga halimaw ang mga ito, matalino sila, na nagiging mahirap kalabanin. Lumingon si Dee kay Penny at nakita niyang nakahanda itong lumaban gamit ang kutsilyo. Kaya't napatango siya, alam niyang wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit bigla, sumugod ang ilang mga halimaw patungo sa kanila, naglalayong patayin si Dee ng tuluyan. Nang makita ito, inihanda ni Dee ang kanyang espada para umatake. Bago pa makalapit ang isa sa mga halimaw, mabilis niyang pinutol ito sa 2 bago pa ito makagalaw.
Ang dalawa pang halimaw na nasa likod ng naunang halimaw ay sumugod din, naglalayong samantalahin ang pagkadistraksyon ni Dee. Ngunit sa lubos na kagaanan at malamig na titig, pinutol din ni Dee ang dalawa, agad silang napatay. Si Penny, gayunpaman, ay nabigla, nakatingin sa isang bagay sa harap niya, at sinabing tingnan agad ni Dee nang tumingin si Dee sa hinaharap, napansin niyang isa sa mga halimaw ay may hawak na kasangkapan, handa nang umatake. Bukod doon, may paparating na hukbo ng mga frogmen mula sa pasukan, handang tapusin ang buhay ni Dee habang pinupunasan ng dugo ng halimaw sa kanyang mukha. Nagsimulang tumawa si Dee, at sinabi niyang maaaring hindi ito hukbo kundi isang kumpanya lamang. Ngumiti siyang may masamang balak, handa para sa labanan, at idinagdag na wala siyang pakialam, inihahanda ang sarili sa muling pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, siya ang sumugod sa mga halimaw, sinasabing walang halaga ang lahat pagkatapos niyang mapatay ang mga ito. Pagkatapos ng madugong labanan, nakita si Penny na may hawak na kutsilyo na balot ng dugo, tila nagulat sa kanyang nakita. Hindi makapagsalita si Penny sa gulat, at nang tumingin sa paligid, makikita ang mga patong-patong na bangkay ng mga frogmen na nagkalat sa buong imburnal. Ang katawan ni Dee ay balot ng dugo, at tinanong niya si Penny kung ayos lang ba siya. Tumugon ang babae na maayos siya, at nagpapasalamat kay Dee habang lumalapit si Penny kay Dee. Sinabi niyang 3 taon na siyang bahagi ng pangkat ng mga tagalinis, kaya kaya niyang harapin ang 2 frogmen. Biglang sinabi ni Dee sa batang babae na huwag nang lumapit pa, na nag-iwan ng kalituhan sa mukha ni Penny. Agad na pumosisyon si Dee sa harap niya, at bigla, may isang espada na paparating kay Dee. Halos hindi niya ito naiwasan, kaya't itinapon niya ang kanyang hawak na gamit at hinugot ang kanyang palakol, naghahandang ihagis ito sa madilim na daanan kung saan wala siyang nakikita. Inihagis ni Dee ang kanyang palakol, na umiikot at tila tinamaan ang isa sa mga halimaw, na naglabas ng isang napakalakas na tunog. Nang makita ito, takot na tinanong ni Penny kung paano nalaman ni Dee na may halimaw doon, at ipinaliwanag ni Dee na nagiging mas mabangis ang mga halimaw kapag nangangaso ng tao. Sa totoo lang, ginagamit ni Dee ang kanyang kakayahang makakita sa dilim. Napansin niya na 2 na lang ang natitira, at ang huling halimaw ay tumatakbo na. Nagtanong si Penny kung ano ang gagawin nila, at ipinaliwanag ni Dee na hahabulin nila ang halimaw dahil malapit lang marahil ang kuta nito. Habang nakatingin si Penny kay Dee, nakaramdam siya ng bahagyang pagkamangha, at sinabing napakahusay niya. Napansin ni Dee na huminto sa paglakad ang babae, kaya't pinaalalahanan niya itong magmadali, at sumang-ayon naman si Penny. Matapos ang mahabang lakad, narating nila ang isang nakatagong silid, at nakita nila ang isang trono. Si Penny, na medyo natatakot pa rin sa sitwasyon, ay bahagyang yumuko kay Dee at itinuro ang isang tao na nakaupo sa trono. Sa trono ay nakaupo ang isang mago, may hawak na tungkod, at si Dee ay napansin na ito ang unang beses niyang nakita ang batang yun ng personal. Ang pagan mage na pinalayas mula sa Magic Tower na si Derek, na nakaupo sa kanyang trono, ay nagtanong kung sino ang ating bida at kung siya ba ang humawak sa kanyang eksperimento. Iniisip ni Dee na si Derek ang isa sa mga boss na nagbigay sa kanya ng hindi malilimutang kamatayan. Kumpirmado ng bata kay Derek na siya ang pumatay sa Ratman dahil naglalakad lamang siya. Sagot ng mage na nagsisinungaling ang bata dahil kakaiba yun, sapagkat hindi karaniwang tao ang namamasyal sa imburnal gaya ng ginagawa niya. Itinapak ng mage ang kanyang tungkod sa lupa na naglikha ng malakas na ingay habang sinasabing hindi dapat tinugis ng ating bida ang mga palaka na tumakbo papunta sa kanyang kuta. Mula sa mga nakapaligid na tubig, nagsimulang lumitaw ang ilang mga frogmen. Si Penny, na nakikita ito, ay nagsimulang manginig, hawak ang kanyang kutsilyo at may takot sa kanyang mukha. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang isang hukbo ng iba't ibang mga nilalang, handang lapain ang sinumang makita nila. Habang umatras siya, sinabi ng batang babae na kung makakawala ito sa lungsod, magdudulot ito ng malaking sakuna. Patuloy siyang nakikita sa takot, ngunit hinawakan ni Dee ang kanyang likod upang pigilan siyang umatras pa, naaga ang kanyang atensyon at pinapula ang kanyang pisngi. Nang tumingin siya kay Dee, napansin niyang ang lalaki ay may matibay at kumpiyansang ekspresyon, na tila gustong iparamdam sa kanya na ligtas siya. Nang makita ang kanyang mga kilos, naunawaan ni Penny na kayang patayin ng batang lalaki ang lahat ng mga halimaw, kaya't wala siyang dapat ikatakot. Sa isang matinding tingin, iniutos ni Derek sa kanyang mga frogmen na punitin sila pareho, ipinapakita ang kanilang malalaking ngipin. Marahas na sumugod ang mga frogmen upang talunin sina Dee at Penny.
Si Dee ay hindi gumalaw sa gitna ng isang hukbo ng mga halimaw na paparating, handang patayin siya. Hawak ang kanyang dagwang espada, sinabi niyang manatili sa likod si Penny habang nakikipaglaban siya. Nagsimulang maglakad si Dee patungo sa kanyang mga kalaban, pinatitiyak kay Penny na tatapusin niya ito ng mabilis. Sa malamig na tono, sinabi ni Dee na kapag napatay na ang Conjure, mamamatay din ang lahat ng mga frogmen. Habang binabantayan ang daan-daang mga nilalang na paparating, gamit lamang ang isang kalasag at espada, sinabi niyang may isa lamang na sagot. Sa mabilis at tuloy-tuloy na mga galaw ng kanyang espada, makikitang sumasabog ang dugo ng mga halimaw. Isa sa mga frogmen, na handang umatake, ay nakita na lamang na naputol ang kanyang braso, tumakbo sa sakit bago pa man makarig. Taglay ang malamig at nakakatakot na ekspresyon, sinimulang patayin ni Dee ang ilang mga Polaka habang sinasabi niyang papatayin niya ang lahat ng nakaharang sa kanya upang makarating sa summoner. Sa isang hakbang, tumalon siya at pinatay ang ilang mga halimaw nang hindi binibigyan ng pagkakataong makarig. Habang sumugod siya pasulong, isa sa mga Polaka ang umatake sa kanya, ibinuka ang bibig na may matatalim at mahahabang ngipin, handang lapain si Dee subalit, mabilis niyang pinunit ang panga ng halimaw, iniiwasan ang pag-atake. Habang lumapag siya sa lupa, pinalibutan siya ng mga halimaw mula sa lahat ng direksyon, hindi siya binibigyan ng pagkakataong makatakas. Sa isang kamay, naghanda siya, pinulupot ang kanyang kamao at mabilis na pinatumba ang dalawa sa mga halimaw. Napansin niyang may isa pang halimaw na umaatake mula sa likod, kaya't mabilis niyang pinutol ito bago pa man ito makagalaw. Patuloy ang laban, habang ang iba pang mga nilalang ay sinusubukan siyang sugurin mula sa iba't ibang direksyon, nagtatangkang magtagumpay gamit ang bilang nila dahil sa kakulangan ng lakas at kasanayan. Ngunit sa lahat ng kasanayan sa espada ni Dee, madali niyang napapatay ang karamihan, subalit sa sobrang dami ng mga halimaw, nasira ang kanyang espada. Maski ang kanyang kalasag ay bumigay na, iniwan siya ng walang sandata. Sinamantala ito ng mga frogmen upang maglunsad ng panghuling atake laban sa ating bida, na handang lumaban gamit lamang ang kanyang mga kamay upang patayin ang mga halimaw. Ginamit ni Dee ang kanyang daemon na kakayahan upang lumaban ng buong galit, sinasabing tatapusin niya ang lahat ng mga halimaw na iyon. Patuloy ang mga halimaw sa pagsubok na tamaan si Dee, subalit gamit lamang ang kanyang mga kamao, dinurog niya ang mga bungo at tiyan ng mga halimaw. Sa buong laban, nananatiling malamig ang ekspresyon ni Dee, tahimik na pinupulupot ang kanyang mga kamao. Binabasa ito ng dugo ng kanyang mga kalaban, walang pinapakitang awa. Sa isang bugso ng kamao sa tiyan ng isa sa mga frogmen, napalipad niya ito sa iba pang mga halimaw. Sa nakita ni Derek, siya'y natakot. Nakita niya kung gaano kalakas si Dee, at tila isang psychopath na pinapanood ang kanyang mga summon na pinupunit ng isang lalaki gamit ang mga kamay. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung saan nagmula ang ganoong halimaw. Hindi napansin ng pagan wizard na si Dee ay papalapit na sa kanya, hawak ang isang palakol, handang tapusin siya. Nang ma-realize niya ito, huli na. Kahit subukan niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang tungkod, nabigo siya. Isang lilang enerhiya ang makikitang gumalaw mula itaas pababa, kasunod ng galaw ni Dee kasama ang palakol. Pagkatapos hamupa ang alikabok, nakita natin na ang ating bida ay naglapat ng buong hampas sa bungo ng pagan wizard na bumibigkas pa ng kanyang huling mga salita. Nakita ni Dee na nagawa na niya ang kanyang misyon, kaya't siya'y huminga ng malalim sa kaluwagan, na pagtanto niyang tapos na ang lahat. Lumitaw ang isang notification na nagpapahayag ng kamatayan ng isang wizard, na nagpapakita ng katawan ng isang bayarang mandirigma na naging isang pagan wizard. Naaalala ng ating bida ang sandaling nakipaglaban siya at naabsorb ni Derek, na may dugo ng dragon sa kanyang katawan at ginamit para sa mga eksperimento. Sabi ni Dee, habang iniisip ito ngayon, napakakarumal-dumal ng eksenang yun, isinumpa ang bangkay na nakahiga sa harapan niya. Pagkatapos ay tinanong siya ng system kung gusto ba niyang i-absorb ang katawan upang makuha ang mga kasanayan at stats nito. Inunat ng ating bida ang kanyang kamay, binuksan ang kamao, at ginamit ang corpse gathering upang dagdagan ang kanyang mga stats. Isang berdeng enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan, at lahat ng stats niya ay nagsimulang tumaas, lalo na ang enerhiya at mana. Nakuha rin niya ang isang kakayahan na tinatawag na Dragon Blood Regeneration, na maaari niyang makuha sa kanyang dating katawan, at umabot na siya sa 6% na kahusayan. Nararamdaman na ng ating bida na may dumadaloy sa kanyang katawan, nagdudulot ng matinding sakit.
Ang gintong aura ay nagsimulang kumalat sa buong katawan ni Dee, na para bang siya'y nababalutan ng gintong enerhiya. Lahat ng tao sa silid, kabilang si Penny at ang mga frogmen, ay nagulat, hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Sandali lang, nanatili ang bata na nakatayo, nararamdaman ng lahat ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng matinding lakas. Sa kumpiyansa, humarap ang bata, tinutok ang atensyon ng mga frogmen at tinanong kung handa na ba sila sa mangyayari. Nang makita ang bagong lakas ng bida, nanginginig ang mga frog sa takot. Natatakot sila sa kung ano ang maaaring mangyari at mabilis na tumakas bago pa sila mapatay. Nakita ito ni Dee at siya'y napabuntong hininga, ipinikit ang kanyang mga mata habang iniisip ang isang bagay, ngunit naputol ang kanyang iniisip nang tawagin siya ni Penny. Binuksan ng bata ang kanyang mga mata upang makita ang dalaga. Lumapit siya kay Penny, sinabing-sinabi niya sa dalaga na manatili siya sa malayo. Tumakbo si Penny papunta sa kanya, nagtatanong kung ayos lang si Dee. Medyo takot sa lahat ng nangyari. Tinanong ni Penny kung tao ba talaga si Dee. Tinugon ni Dee ang tanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinimulang sabihin ni Penny na bagaman tao ang bata, hindi lahat ng tao ay katulad ni Dee, na nakapatay ng 12 ng mga frogmen gamit lang ang kanyang mga kamay. Tinanong ni Dee kung ano ang iniisip ni Penny, ngunit hindi maintindihan ng dalaga ang tanong at nagtanong pabalik kung bakit bigla niyang itinatanong yun. Sumagot ang bida na tinanong niya lang yun dahil wala siyang maisip na iba pang sasabihin. Sumang-ayon ang dalaga, ngunit sinabing gusto sana niyang sabihin ang isang bagay. Nahihiya, hinawakan niya ang dulo ng kanyang mga daliri at sinabing bagaman ngayon lang sila nagkita, iba si Dee sa lahat ng mga tao na nakilala niya. Matinding nahihiya, sinabi ng dalaga na kapag nasa tabi niya si Dee, pakiramdam niya ay kaya niyang gawin ang lahat. Sinabi ni Penny na hindi mahalaga kung tao ba si Dee o hindi, dahil ang mahalaga ay siya ay siya. Ngunit pinutol ni Dee ang usapan at sinabing maghintay, na may bahagyang pagkapahiya. Sinabi ng bata na hindi yun ang tinatanong niya, ang nais niyang malaman ay kung ano ang iniisip ni Penny tungkol sa kung saan itinatago ng pagan mage ang mga bihag. Namula si Penny tulad ng isang kamatis, nagalit at sinabing kung hindi niya ipapaliwanag ang tanong, hindi niya maiintindihan. Samantala, sa isang simbahan na may baligtad na krus na eskultura, may ilang mga tao na nag-uusap. 4 na figure ang nag-uusap at sinabi ng isa sa kanila na ang dahilan ng madali ang pagpatawag ng Apostles Meeting ay dahil patay na si Derek. Nagulat ang lahat, at isa sa kanila ang nagtanong kung paano maaaring mapatay ang isang malakas na pagan mage tulad niya. Sinabi ng mage na nagpupulong na bagaman huli siyang naipasok sa kanilang grupo, hindi siya ang uri ng taong madaling mapapatay. Isa sa mga nakamaskarang figure ang nagtanong kung ano ang nangyari sa hukbo ni Derek na binubuo ng 500 frogmen, na biglang iniwan ng lahat sa silid na hindi makapaniwala. Tumugon ng lalaki na kalahati ng hukbo ay napatay.